KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. Hello mga master at mga lodi. Maraming salamat po sa suporta. Tere na sa karugtong ng ating Kwentong Nobela, Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 3471-3480. Tagalog Translator, Andy Dors. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela, Kabanata 3471. Biglang huminto ang dabwang anino ni Bull Demon King bago siya nagsalita, hindi. Tanang lugar na ito. Ito ba? Ang sinaunang daan. Taurus, hindi ba sealed ang ancient path? Paano nakapasok ang mga tagalabas doon? Taurus pala ang pangalan ng lalaking ito. Agad niyang sinabi, Lolo, hindi ko rin alam. Nakarating kami sa dulo noong una. Ang sinaunang landas ay karaniwang nasa ilalim ng kontrol ng Demon Bull Tribe, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko sila sa dulo ng passage na ito. At ang dalawang iyon ay mga miyembro ng Immortal Phoenix Tribe. Ang Immortal Phoenix Tribe. Tumingin ang Bull Demon King sa Phoenix Empress at Phoenix. Oh. Dalawa lang sila na may halong bloodline mula sa Branch Tribe. Patayin mo na lang sila, pero ito. Itinuro ng Bull Demon King ang Titan Princess. Haha. May babae talaga sa Titan Tribe. How wonderful. Hinahabol nito ang Titan Queen noon, ngunit ang B** na iyon ay tumingin sa akin at sinabing mas pangit ako kaysa sa unggoy. Siya ay talagang bulag. Taurus, hulihin mo ang babaeng ito mula sa Titan Tribe at gagantimpalaan kita ng mabuti. Tanong ni Taurus, Lolo, gusto mo ba siyang maging lola ko? Pwede ba? Oo, kaya mo. Sa pag-uusap ng lolo at apo, si Alex at ang iba ay nakikipag-usap din sa isa't isa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na hindi tama ang Taurus, lamang ay mahirap harapin. Bilang karagdagan, nagkaroon ng projection ng Bull Demon King. Malaki ang posibilidad na mapuksa ang grupo. Sa sumunod na segundo, ang madugong anino ng Bull Demon King na iyon ay sumugod sa katawan ni Taurus. Ang katawan ay itinatago lumalawak na parang lobo. Tinadyakan niya ng malakas ang lupa gamit ang isang paa na pumutok. Ang nakapalibot na kawan ng mga toro ay umungal, at sa wakas ay gumalaw muli sila. Hindi nila pinansin si Alex at ang iba pa, ngunit umaban sila. Ulalas ng Phoenix Empress, hindi na natin hahayaang sumugod ang kawan ng mga toro na ito. Mawawala ang mga Rowan kung maningil sila sa kanilang pamilya. Inarang sila ng Phoenix Empress sa unahan habang nagpapadala ng signal. Isang maliit na Phoenix ang lumipad pabalik upang iulat ang balita. Inilunsad ni Alex ang malalakas na pag-atake kay Taurus sa pamamagitan ng pag-activate ng kapangyarihan ng mangkukulam. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na pagsabog. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Tinapakan ni Taurus si Alex gamit ang isang paa, tinapakan siya sa matigas na lupa. Naghiyawan ang mga nasa likod niya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, lumubog si Alex mula sa Taurus kasama ang Immortal Butcher sa kanyang kamay sa isang ambon ng dugo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang gininto ang liwanag mula sa kanyang katawan, at hindi mabilang na ron na nakabalot sa kanya. Ang gininto ang katawan ng isang Buddha ay bumangon mula sa lupa at ibinagsak ang kanyang palad. Buddha! Paano ito posible? Isang kakaibang sigaw ang kumawala sa mga labi ni Taurus. Ipinatawag ni Shelly, na nasa likod ni Alex, ang Folly Bridge ng Persephone. Ang Folly Bridge ng Persephone sa pagkakataong ito ay iba kaysa anumang oras noon. Ang nakaraang Persephones ng Folly Bridge ay nabahira ng dugo at humantong sa underworld, ngunit ngayon ay puno na ito ng halimuyak ng mga bulaklak sa lahat ng dako. Ang tapat ng tulay ay puno ng kagandahan ng mundo, at ang mga bulaklak sa kabilang pampang ay namumukadkad, na humahantong sa buhay na walang hanggan. Ito ang pangalawang kahangahangang paggamit ng Folly Bridge ng Persephone. Nang pinuhin at pinagsama ni Alex ang gulong ng buhay ng Buddha matapos itong makuha, ang Buddha noong panahong iyon, ang tulay ng Persephone's Folly, at maging si Shelly mismo ay tila naging pinakamahusay na kasangkapan para kay Alex.
Hinawakan ng gintong katawan sa likod ni Alex ang folly bridge ng Persephone at biglang binalot si Taurus. Namumulaklak ang mga bulaklak sa kabilang baybayin. Ang kaluluwa ay nagbabalik sa kanlurang paraiso. Taurus, umatras. Tigaw ng Bull Demon King at sabay-sabay na lumabas sa katawan ni Taurus at tumakas, walang pakialam sa kanyang apo. Taglit na natigilan si Taurus, ngunit nawalan siya ng pagkakataon sa sandaling ito. Ang Taurus ay napapaligiran ng malawak na iba pang mga bulaklak sa baybayin. Habang umiindayog ang mga bulaklak, lumutang ang isang puting kaluluwa ng katawan ni Taurus. Nakatayo sa folly bridge ng Persephone, sinabi ni Shelley, isuko ang kasamaan upang makamit ang kaligtasan. Daan sa daan, tulay sa tulay. Mula ngayon, ang kaluluwa ay babalik sa kanluran at ang kanyang katawan ay magiging banal. Whoosh! Pumagsak si Taurus sa lupa at naging isang gintong katawan, ngunit nawala ang kanyang walang hanggang kalayaan. Ang Bull Demon King ay nagalit. Ikaw talaga ang present Buddha. The asterisk starred. Maghintay ka lang. Babalik ako. Pamulong ang gininto ang katawan ni Alex. Gusto mong sumama at umalis kung gusto mo. Paano magkakaroon ng ganoong madaling gawain? Sumuko o mamatay. Nasa sayo ang desisyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3472. You are trying to me. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ang Bull Demon King ay malamig na huminga at bumuo ng buga ng itim na usok bago tumungo sa kawen ng mga toro sa pagtatangkang angkinan ng iba pang mga toran. Gayunpaman, si Shelley, na nakatayo sa folly bridge ng Persephone, ay nagwagayway ng kanyang kamay at nagpaputok ng isang bulaklak mula sa kabilang baybayin. Ang bulaklak ay namumukadkad at napuno ng mga talulot ang kalangitan. Ito ay mukhang maganda, ngunit sa mga bisperas ng Bull Demon King, ito ay isang pako sa kabaong. Siya ay sumigaw at desperadong tumakas na sumisid sa isang tiyak na toran. Mabilis na tumagos ang mga puno ng ubas sa ilalim ng lupa at tinalian ang toran na iyon sa lupa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating si Grand Emperor Rowan kasama ang 20 makapangyarihang katulong sa paligid niya. Lahat sila ay kanyang mga asawa. Sa sandaling siya ay dumating, siya ay muling nagsama-sama sa Phoenix Coven ng mga toro mula sa pag-charge pasulong. Si Empress at pinigilan ang Coven ng Toren na nakasalo sa mga baging ay sumigaw at gustong sumugod muli, ngunit paano papayag si Alex? Direkta niyang isinaaktibo ang kapangyarihan ng 13 bituin at tinatakan ng buo ang Bull Demon King sa katawan ng Toren, tulad ng pagsil sa Undead Queen. Oof! Naputol ang mga paa ng Toren na iyon at mas sumigpit ang mga baging na nakabalot sa kanya. Sa kalaunan, siya ay naging isang bola ng mga baging. Dagendong. Sa malayong mabituing kalangitan sa Chi Universe, isang malaking toro ang umungal sa kalangitan. Siya ang Bull Demon King. Ilang sandali lang ang nakalipas, itinatak ng ilang taong parang langgam ang kanyang nahati na kaluluwa sa katawan ng isang walang kwentang miyembro ng Demon Bull Tribe, at hindi niya ito maalis dito. The Asterisk Man 8. The Asterisk Man 8. Sino ba naman ang The Asterisk Start na yon? Ako, si Bull Demon King, ay dumanas ng ganitong pagkawala sa unang pagkakataon. Siguradong hahanapin kita at papatayin kita, The Asterisk Start ka. Maya-maya lang, dumating ang isang guya at nagulat, narito na po si Madam Wilhelmina mula sa Black Breeze Castle. Tisirain daw niya ang kamalig natin kapag hindi mo siya sinalubong. Barn. Galit na galit ang Bull Demon King. Anong kamalig? Paraiso itong lugar ko. Ano ang ginagawa ni Madam Wilhelmina sa tingin niya? Kung hindi niya nabootleg ang The Asterisk Start na iyon, Yodera, araw-araw, anong karapatan niyang sigawan ang lugar ko? Papasukin mo siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Madam Wilhelmina. Pinalis ng Bull Demon King ang kanyang mga nasasakupan at nawala ang kanyang mapagmataas na aura kagad. Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa nasa katanghaliang gulang na si Madam Wilhelmina at pinambobole siya na parang bootlicker.
Miss Wilhelmina, bakit ka pumunta? Dapat pinaalam mo sa akin. Gusto ko may dalang sedan chair para sunduin ka sa bahay mo. Tinapik ni Madam Wilhelmina ang mukha ng Bull Demon King. Alam kong anak ka, ngunit hindi mo kailangang dalhin ang sedan na upuan. Mayroon akong kagyat na usapin ngayon. Ang Primeval Lord ay lumabas mula sa pag-iisa at lumikha ng pinakamatibay na walang hanggang bilangguan sa Chi Universe. Kawakas ay mahuhuli na niya ang masasamang demonyo sa kabila ng langit, ngunit kailangan niyang gamitin ang sinaunang banal na artifact sa sinaunang daan. Hindi ba sinabi niya sa iyo na pumunta doon? Bakit hindi ka umalis? Sa sandaling marinig ng Bull Demon King ang bagay na ito, siya ay nagalit. Sis, kakausapin ko lang ito. Kinuha ng apo kong si Taurus ang 1,000,000 miyembro ng Demon Bull Tribe sa Ancient Path, ngunit napatay siya doon. Ang isang projected avatar ko ay naitatak din sa isang toro magpakailanman, nakatumbas ng pagiging annihilated. Ano? Nagulat si Madam Wilhelmina. Ang ganyang eksperto ay umiiral sa sinaunang daan. Sino ito? Namumungay ang mga mata, ang Bull Demon Kings ay bumulalas kay Madam Wilhelmina, Buddha. Ang kasalukuyang Buddha. Ha? Dahil sa pagtataka, napasigaw si Madam Wilhelmina at napabuntong hininga. Sigurado ka bang ito ang kasalukuyang Buddha? Sumagot ang Bull Demon King, ginamit pa niya ang namumulaklak na iba pang mga bulaklak sa baybayin at ibinalik ang kaluluwa sa paraiso. Paanong hindi siya ang Buddha? Malinaw ang gulong ng buhay ni Buddha sa kanyang katawan. Kung ako ay nagkakamali, dukitin ko ang aking mga mata at hayaan mong sipin mo sila na parang bola. Pabalik-balik ang takbo ni Madam Wilhelmina. Ito ay isang mahusay na bagay. Kapag ang Buddha ay isilang na muli, tiyak na darating siya at pahirapan ang Primeval Lord. Kailangan kong bumalik ng mabilis. Isantibi muna ang sinaunang landas at maghintay ng balita tungkol sa akin. Pagkasabi noon, si Madam Wilhelmina ay naging uwak siya at lumipad palabas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3473. Ang Bull Demon King ay nagluwa ng isang subo ng laway. Matandang hag, medyo mabilis kang tumakbo. Mag-ingat ka o huhulihin at iiho kita, munting ibon. Pagkasabi niya noon, lumipad muli ang uwak na iyon. Dapat talon sa gulat ang Bull Demon King at mabilis na nagtanong, mahal na kapatid, bakit ka bumalik muli? Sabi ni Madam Wilhelmina, muntik kong nakalimutang sabihin sa iyo ang tungkol sa isa pang bagay. Ang pinakamalakas na mamamatay tao sa ilalim ni Luke Histroso ay nagbalik. Nagulat sandali ang Bull Demon King. Yung subordinate ni Luke Histroso. Kevin Bane. Siya ngayon ay tinatawag na Haley Hansen. Pagbalik niya, nabawi niya ang 33 bundok sa labas. Dapat kang maging maingat. Layuan mo siya pag nakilala mo siya. Haley Hansen. Sige. Got it. Lumipad muli ang uwak. Gusto ng Bull Demon King na dumura muli at sampay ng ilang salita noong una, ngunit sumuko siya sa huli. Pumalik na si Heaven Bane. Ito ay isang seryosong bagay. Higit sa lahat, nagkaroon ng awayan sa pagitan niya, ang Bull Demon King, at Heaven Bane. Tiricit Asterisk S. Ang sinaunang daan. Matapos muling magsama-sama si Alex at ang iba pa kasama ang Phoenix Empress at Grand Emperor Rowan, sila ay hinaranggan ng mga libu-libong Demon Bull Tribe. Ito ay mahirap, ngunit ang natitirang bahagi ng tribo ay walang dapat katakutin kapag nawala ang kanilang commander. Bagamat tumagal ang labanan, ang balanse ng tagumpay ay pabor kay Alex at sa kanyang mga kaalyado. Ito ay hanggang sa isang tiyak na tore na sumigaw, mo, mo. Nang umatras ang kawe ng mga Demon Bull na parang nabaliw. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Ang mga bangkay ng mga toro ay nasa buong lugar. Sa pagkakataong iyon, sinugod ni Phoenix si Alex at walang sinabing sinampal ito sa mukha. Nakatitig ang mga babae sa paligid ni Alex habang nasasaksihan ang eksena, ngunit wala silang sinabi.
Si Phoenix ay masyadong naging isang malaking shot minsan. What were you trying to do? Nikaway at iniwan mo ako noon. Ayaw mo na ba sa akin? Awkward na ngumiti si Alex nagsabi sa kanya, nakita ko nakakasama mo lang ulit ng pamilya mo, and I believe you kailangan ng panahon para kayo magsama-sama muli. Lumabas muna kami para tuklasin ang landas, at kung kailan ay tama na ang oras, pupunta kami at sasandulan ka. Tinungaling. Wala ka man lang balak bumalik, pakli ni Phoenix. Lumapit si Grand Emperor Rowan. Alex, alam kong nahihirapan kayong mga tao kay Tides dahil sa nangyari kanina, pero wala na siya. Pangako hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Ang sinaunang daan ay delikado, at pinakamabuting magsanib puwersa ang ating mga partido. In fact, we will also pose a potential threat if we stay here, dagdag ni Alex. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang malaking maitim na lotus na iyon. Ang Phoenix Empress, na may kaalaman, ay bumulalas, Blue Demonic Lotus. Tinabi ni Alex, hindi ito ang Blue Demonic Lotus, ngunit ang muling pagkakatawang tao nito. Gayunpaman, ang banta nito ay lumampas sa Blue Demonic Lotus. Kapag ito ay sumabog, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Lahat ng 3,000 mundo ay magiging mga demonyong kaharian. Tayo ay nagmamadaling pumasok sa sinaunang daan dahil kami ay malapit ng mawala ng kontrol dito. Sa kabutihang palad, na-control natin ito pansamantala dahil ang mga batas ng mundo sa Ancient Path ay mas malakas at mas mahigpit kaysa sa 3,000 mundo. Susunod, kailangan kong humanap ng liblib na lugar para patatagin ito. Lumapit sa likuran niya ang isang babaeng nakaputi at nakangiting nagtanong, ikaw ba ang kasalukuyang Buddha? Ikaw ba? Ibinalik ni Alex ang tanong. Sumagot ang babae, pwede mo akong tawaging Tita Hana. Kapatid ako ng biyanan mo. Nabibilang ako sa light system, at ikaw ang kasalukuyang Buddha. Kung magkapitan tayong dalawa, baka masugpo natin itong maitim na demonyong lotes. Kahit papaano'y maaari nating linisin ang isang bahagi ng madilim na katangian. Light system. Tama na. Habang ang babae ay may kapritsyo, ang multo ng isang 8 pakpak na anghel ay lumitaw sa likuran niya. Ang banal na aura ay sumugod sa mga selda ng lahat na ginawa. Pakiramdam nila na parang dinadalisay ang kanilang mga kaluluwa. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3474. Napakalakas ng banal na aura. Ang ganoong propesyon ay wala na sa kasalukuyang 3,000 mundo. Hindi lamang nagulat si Alex, ngunit maraming mga tao na sumama sa kanya at nabigla ng hindi masabi. Taglit na nagalinlangan si Alex. Kawakas, ipinatawag niya ang maitim na demonyong lotes sa kanyang katawan. Ang demonyong lotes na ito ay sumipsip ng hindi kilalang dami ng enerhiya sa Dark Cemetery ng Titan Tribe kung saan ito ay sumailalim sa isang malakas na metamorphosis. Sa sandaling lumitaw ito, pinigilan nito ang banal na aura kay Hana to the point na hindi niya magawang iangat ang ulo. Nagmistulang sinumpa ang kaaway ang magkabilang panig. Isang mukha ng tao ang lumitaw sa demonyong lotes. Ibinuka nito ang bibig at bumuga ng usok na gamulong patungo kay Hana. Nataranta ang lahat sa paligid. Ang paglitaw ng mukha ng tao sa demonyong lotes ay masyadong nakakatakot at kakaiba. Maging si Shelly ay hindi maipaliwanag ang mga pagbabago sa likod nito. Ang banal na enerhiya kay Hana ay biglang sumabog. Ang 8 pakpak na anghel ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at ginawa ang libu-libong balahibo sa banal na liwanag na mga espada bago pinatay ang itim na usok na ibinuganyon, madilim na demonyong lotes. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang chi ay lumundag at sumugod ng 10,000 talampakan sa kalangitan. Ang 8 pakpak na anghel sa likod ni Hana ay pumulupot sa kanyang katawan at umatras ng ilang kilometro. Sa kabilang banda, ang mukha ng tao sa ang maitim na demonyong lotes na iyon ay nanunuya at nagsalita ng wika ng tao, ikaw ay isang delicacy.
Paano kita papayag na makatakas? Kakainin kita. Kainin mo. Ang mukha ng tao ay naging three-dimensional. Isa pa, nagsimulang pumorma ang isang babae. Ang kanyang buong katawan ay itim, at kahit na ang kanyang hitsura ay hindi malinaw, siya ay nagbigay ng isang karumaldumal na vibe. Ano ito? What the hell is this thing? Tigaw ng mga babae sa paligid ni Hana. Hindi lamang si Hana ang inatake sa pagkakataong iyon, ngunit ang iba pang mga kababaihan ay naapektuhan din. Tila balot sila ng walang katapusang negatibong enerhiya na nagpapalakas sa kanilang negatibong emosyon, puot, paninibugho, kasakiman, at pagnanasa ng 100 beses. Kung ang mga babaeng ito ay hindi naging pinakamataas na kapangyarihan, sila ay nabigo na madala ang impluensya at maging mga alipin ng madilim na demonyong Lotes. Si Alex ay mukhang napakaseryoso habang desperadong pinasiglan niya ang 3,000 Lotes sa kanyang katawan, sinusubukang hilahin pabalik ang maitim na demonyong Lotes. Gayunpaman, ito ay naging hindi epektibo. Anong gagawin ko? Si Grand Emperor Rowan at ang iba pa ay malakas na pumutok nang makita nila ang babae na lumilitaw sa madilim na Lotes ng demonyo at sumugod kay Hana. Nakakagulat, si Grand Emperor Rowan din ay nagkaroon ng cultivation technique ng Buddhism. Vajrasattva Mantra, Trilokya Mantra, Nirukana Buddha Mantra, Deva Marichi Sutra, Padmasambhava Mantra, Vajrasattva Mantra. Ang babaeng lumilitaw sa Dark Demonic Lotus ay hindi makalapit matapos siyang bombahin ni Grand Emperor Rowan ng mga incantation na may 6 na landas. Naglabas siya ng boses. Kilala mo talaga si Seal ng 6 Eternities. Malaki. Become my slave, or die. Noon lang, binasag ni Alex ang ulo ng maitim na babae gamit ang Star Chain Hammer, na agad na nabasag. Muling lumitaw ang mukha ng babae sa Dark Demonic Lotus. Pilit siyang sumigaw, Rockefeller, ikaw lang ang host na ginamit ko. How dare you rebel against me? Naniniwala ka bang sisirain ko ang iyong buong paglilinang? Sagot ni Alex, dahil ako ang host mo, ikaw ang anak na isinilang ko. Isang anak na babae na nagtangkang pumatay sa sarili niyang magulang, gayunpaman. Ikaw ay taksil at hindi matitiis sa mundo. Bubugbugin kita, so ano ngayon? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3475. Itinaas ni Alex ang palad, patuloy na hinampes siya hanggang sa tuluyan na itong naging masunurin matapos ang 100 hampas. Naglakas loob siyang hindi lumabas muli. Tinamantala ni Alex ang pagkakataon at kinuha ang maitim na demonyong lote sa kanyang katawan. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang karamihan. Sinabi ni Grand Emperor Rowan, Alex, itong maitim mong demonyong Lotes ay talagang hindi isang ordinaryong panganib. Alam na niya ang sarili. Kung patuloy siyang lalakas, tiyak na magiging salot siya. Nahihirapan din si Alex. Ang susi ay hindi niya alam kung paano siya sugpuin ngayon. Tila ang misteryo ng 13 planeta na naiwan ni Healy lamang ang makakapagpatakot sa Dark Demonic Lotus. Alam ko. Mag-iingat ako. Nakaharap sa mga bangkay ng Torrent sa buong lugar, ang karamihan ay nasa isang dilema muli. Orihinal, isang beast tide ang magaganap sa oras na ito, at ang mga lokal na witch beasts mula sa Ancient Path ay susugod dito, sabi ng Phoenix Empress. Ang mga ito ay isang mahusay na tonic at pundasyon para sa aming kaligtasan dito, ngunit ang kawan ng Torrent na ito ay dumating, at ang sitwasyon ay nagbago. Ang lugar na ito ay malamang na hindi ligtas. Hindi na ligtas sa kasalukuyan. Nakakuha sila ng ilang clues mula sa pag-uusap ni Taurus at ng Bull Demon King kanina. Tumingin si Alex kay Grand Emperor Rowan, Sir Rowan. Sa tabi niya, sinundot siya ni Phoenix. Paano mo siya haharapin? Tawagin mo siyang biyanan. Hinawakan ni Alex ang malambot niyang kamay. I haven't married you officially, ni hindi kita kinuha sa pamilya sa marangyang paraan. Hindi ba dapat maghintay ako hanggang doon para baguhin ang tono ko? Pagkatapos ay sinabi ni Phoenix, Tay, sa katunayan,
natagpuan namin ang muling pagkakatawang tao ni Blaze. Tinala pa namin si Tita Lucrecia pabalik mula sa Netherrealm. Ano? Tila tuwang-tuwa si Grand Emperor Rowan. Nahanap mo na si Blaze. Kasama ba talaga yung brat na yon si Xena Stormer? Kahit na gusto ng 2 taong iyon na tumakas, hindi nila kailangang tumalon sa Pool of Reincarnation. Ilang beses ko nang nakilala ang brat na iyon, si Dimitri Rockefeller. Kung ipinaliwanag nila ang kanilang sarili, tiyak na naiintindihan ko sila. Umiling si Phoenix. Yan ay isang pagkamali. Si Blaze at Xena ay hindi tumakas at tumalon sa Pool of Reincarnation. May nagtulak sa kanila dito. Hindi nagustuhan ni Xena si Blaze. The Reincarnation ay nandito na si Xena. Doon. Siya nga, Dorothy Essex. Ha? Why ikaw? Ang Reincarnation ni Xena Stormer. Ikung gayon, ikaw. Muling nabigla si Grand Emperor Rowan. Gayunpaman, ang kasalukuyang Dorothy ay ang unang asawa ni Alex. Iniangat ni Xena ang kanyang leeg at nagdulot ng maraming insidente para sa kapakanan ni Dimitri, ngunit nahulog siya sa pag-ibig sa ibang tao pagkatapos ng reincarnation. Ang dati kong pagkakatawang tao ay si Dimitri Rockefeller. Kawakas ay sinabi ni Alex. Ang aking ninuno ay si Blaine Rockefeller, bulalas ng Grand Emperor Rowan, Blaine Rockefeller. Siya ang aking sinumpaang kapatid. Hindi nakaimik si Alex. Nagpatuloy si Grand Emperor Rowan, sa katunayan, dumating din si Blaine sa sinaunang daan. Naghiwalay kami sa oras na iyon, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pumasok kami sa Mist Valley ng Ancient Path One Way, ang iyong ninuno ay nakapunta na sa Chi Universe. Siya ay may isang nag-iisa, pero nagkahiwalay kami. Nga pala, walang hanggang banal na artifact na maaaring mases ang madilim na demonyong lote sa iyong katawan. Mist Valley. Nasaan na? Nasa unahan lang. Aabutin ng mga 3 araw ang paglalakbay. Nang mabalita ni Alex na mahahanap na niya ang kanyang ninuno, mukhang tuwang-tuwa siya. Higit pa rito, ang natitirang kaluluwa ni Dimitri ay nasa loob pa rin ng kanyang cardiac acupoint. Si Dimitri ay anak ni Blaine. Kaya naman, baka makahanap sila ng mas magandang solusyon kung magkakilala sila. Sinabi ng Titan Princess, ang kasalukuyang problema ay siguradong babalik ang Bull Demon King. Napakalakas ng projection niya. Kung siya ay dumating kasama ang kanyang pangunahing katawan, hindi namin siya mapipigilan. That's the point. If I can use the Dark Demonic Lotus, I can give it a shot. Sabi ni Alex habang nakasimangot. Sa sandaling iyon, ang Fanes Axe sa loob ng dagat ng kamalayan ni Alex ay nanginginig ng husto at automatikong lumipad palabas sa isang tiyak na direksyon. Laking gulat ni Alex, isa itong kapansin-pansing sandata na hindi niya kayang mawala. Sige, titignan ko muna. Huwag niyo akong sundan. Tiyak na may natuklasan ang Fanes Axe. Mabilis si Alex, ngunit bahagya siyang nakasabay sa Fanes Axe. Makalipas ang ilang oras, nakita niya itong sumisid ng pasulong sa isang ambon. Mist Valley. Matapos ituloy ito sa hindi malamang oras, sa wakas ay naabutan ni Alex ang Fanes Axe. Gayunpaman, isang ginintoang lungsod ay lumitaw sa harap niya na naglalabas ng ginintoang liwanag na ambon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3476. Ang Fanes Axe ay tumago sa ambon sa isang laso at dumiretso sa napakalaking Golden City sa unahan. F***sake. Hintayin mo ako. Ilang sandali pa ay walang magawa si Alex. Kumaway siya at hinabol ang Fanes Axe. Sa kanyang pagtataka, isang hindi nakikitang hadlang ng mga batas ang lumitaw sa kanyang harapan. Bam! Malakas na hinampis ni Alex ang harang na nakita niyang mga bituin. Nabasag ang ilong niya sa dahan-dahang pagdaloy ng 2 dugo. Halos maputol din ang kanyang nasal bridge at incisors. Holy crap! May force field talaga dito. Dapat sinabi mo sa akin. Ang Fanes Axe, gayunpaman, ay napakalakas,
direktang dumaan sa force field at nagmamadaling pumasok sa ginintoang lungsod. Bilang master ng spell formation, nanatili si Alex sa lugar at pinag-aralan ang force field para sa matagal na panahon, ngunit hindi niya alam kung paano ito intindihin. Weird. Anong klaseng force field ito? Hindi ko ma-decipher kahit na ginamit ko na ang spell formation sa Chi Universe. Umunat ang noo ni Alex at medyo hindi mapakali. Hindi sinasadyang nakuha ni Dimitri ang Fane's Axe sa kanyang nakaraang buhay bago ito ibinigay sa kanya. Ang bagay na ito ay may kaugnayan din sa mga ancestor witches na pumasok sa ginintoang lungsod ng walang dahilan. Kaya naman nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito doon. Ano ang dapat niyang gawin kung mawala ito? Hindi ko maintindihan ang lugar na ito. Susubukan ko sa ibang lugar, nagpa siya si Alex na maglibot sa force field papunta. Tingnan kung mayroong anumang mga mahihinang lugar na makikita niya. Maya-maya lang ay may narinig na siyang kaguluhan sa likuran niya. Dagendong. Ito ay isang nakakasira ng lupa na halimaw na dagendong. Lumingon si Alex at nakita niya ang isang mabangis na mukhang kakaibang halimaw na unti-unting lumalapit sa kanya. Namumula ang mga mata nitong parang kampana habang matamang nakatitig kay Alex na para bang siya ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Magwala ka. Hindi nagabala si Alex na makasama ang hayop na ito. Habang pumuputok ang aura sa kanyang katawan, lumundag ang aura na pagmamayari ng ancestor witches. Naramdaman ng kakaibang hayop ang dalisay na aura ng ancestor witches, agad itong nagpatira pa sa kilos at nagsalita ng wika ng tao. Panginoon ko, patawarin mo ako. Panginoon ko, patawarin mo ako. Nagulat si Alex. Makakapagsalita ka pa sa wika ng tao. Mabilis na tumango ang kakaibang hayop. Panginoon, ako ay isang menor de edad na karakter sa kaharian ng Witch Beast. Ang laman at balat sa aking katawan ay walang halaga, at ang aking dugo ay hindi rin malinis. Panginoon, mangyaring huwag mo akong patayin. Witch Beast Kingdom. Natigilan sandali si Alex. Nag-evolve pa nga ang Witch Beasts at lumikha ng kaharian. Sige. Hindi naman importante yon. Tapos, pwede mo bang sabihin sa akin kung paano basagin ang force field na ito? May paraan ba para makapasok? Taglit na natulala ang kakaibang hayop na iyon. Panginoon ko, hindi ka ba lumabas dito? The asterisk man. Tanungin pa ba kita kung ginawa ko? Sabihin mo sa akin dali. I have something urgent, and I need to go in. Napakamot ng ulo ang nilalang na iyon. Ito ang dakilang protection na puwersa ng Golden City. Tanging ang mga iyon na may exit token na inisyo ng Golden City kasama ang pagkakakilanlan ng Golden City ay maaaring pumasok sa force field o kung hindi, hindi mo ito mapapasok sa lahat. Mayroon ding lahat ng uri ng mapangahas na mekanismo sa larangan ng puwersa nitong Golden City. Panginoon, hindi ka makakapasok sa loob kung hindi isang tao mula sa loob. Nanlumo si Alex nang marinig ito. Masyadong mahigpit ang paghihigpit sa ginintoang lungsod, hindi ba? Anong uri ng mga tao ang nakatira sa loob ng lungsod na ito? Panginoon, lahat sila ay masasamang tao sa Golden City. Lagi nilang hinuhuli ang mga tao sa kaharian ng Witch Beast, kinakain sila ng buhay, binabalatan para gawing damit. Ginamit pa nila ang ating dugo para i-activate ang bloodlines ng kanilang mga juniors at pagandahin ang kanilang cultivation. Milyon-milyong taon na nilang ginagawa ito. Sila ay makasalanan. Ngayon, nawala na rin bigla ang prinsesa natin sa Witch Beast Kingdom. Maaaring nahuli siya ng mga taong Golden City. Ang aming hari sa Witch Beast Kingdom ay galit na galit at inutusan kaming pumunta para mangalap ng military intelligence at maghanda sa pag-atake sa Golden City. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3477. How are you going to attack? You can't even enter this force field. Kung ito ay tiyak na ang prinsesa ay nakuha sa Golden City, ang hari ay mag-dispatch ng mga dakilang wizard. O, siguradong may paraan sila.
Tumingin si Alex sa direksyon ng ginintoang lungsod mula rito. Napakakapal ng ambon na wala siyang makita maliban sa napakalaking nagniningning na lungsod na iyon. Ano ang dapat kong gawin? Maya-maya lang ay may narinig na namang boses sa di kalayuan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ako ang prinsesa ng Witch Beast Kingdom. Parehong lumagda ang ating mga bansa sa isang kasunduan kung saan ang mga royalty ay hindi makakasakit sa isa't isa. Hindi ka ba natatakot na mag-trigger ng malawakang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng paggawa nito? Nakangiting sabi ng isang masamang lalaki, ang kailangan ko talaga ay ang royal bloodline ng isang purebred witch beast na katulad mo. Ha. Maghahalo ang ating kaluluwa at laman mamaya. Pagkatapos kong sipsipin ang buong yin na enerhiya ng iyong katawan at inumin ang lahat ng iyong dugo, ang aking paglilinang ay tiyak na aabot sa bagong taas na may 80% na pagkakataong makalusot sa dominant realm. Nang marinig iyon ng kakaibang Snow White Beast, tumindig ang balahibo nito. I found her. It's the princess. Bago pa maibuka ni Alex ang kanyang bibig, bigla itong sumugod at nagsalita ng wika ng tao, hayaan mo na ang prinsesa. Oh. How dare a white player come here and court death? Nang makita ng lalaking iyon ang kakaibang Snow White Beast, ninisyon niya ito. Bibigyan kita ng pagkakataong haborin ang iyong balahibo at ibigay ito sa akin, at gagawin kong iligtas ang iyong miserableng buhay. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Roar! Matapos masulyapan ng kakaibang Snow White Beast ang prinsesa ng Witch Beast Kingdom, na ikinulong ng lalaki sa isang hola, umungal ito at sumugod sa kabila ng lahat. Bakit kailangan kong matakot sa kamatayan alang-alang sa kanyang kamahalan? Isang batang babae na mukhang lolita ang nakaawang nakakulot sa loob ng bakal na kulungan. Ang pinagkaiba lang niya sa normal na tao ay medyo mahaba ang tenga niya, pero napakaganda niya, parang duwende. Nang makita niya ang puting hayop na sumugod, sumigaw siya, "Moron, hindi mo siya kalaban-laban. Pumalik ka at ipaalam sa aking ama para iligtas ako." Ang puting hayop ay sumugod. Ito ay may napakalaking katawan at mahusay na pagkawalang galaw, kaya hindi ito maaaring huminto sa kalahatian kahit na gusto nito. Kasabay nito ay sinipa ito sa baba ng medyo may edad na. Napasigaw ang puting hayop sa sakit na may ilang ngiping na basag. Nahulog ito at gamulong sa lupa, saglit na hindi makabangon. Humisi ang lalaki. Paborito ang balahibo ng isang white player sa mayayamang babae. Hindi ko akalain na makakakuha ako ng isa bago ako pumasok. Ang swerte ko. Naglabas siya ng maliit na kutsilyo sa balat na may haplos at naglakad patungo sa puting hayop. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang binata mula sa ambon sa likod nito at tumabi sa puting hayop. Pagtingin sa lalaking naglalakad, sinabi niya, "Mamamayan ka ba sa Golden City?" Tao. Tisihin mo ang sarili mo sa isang kasawiang palad na buhay, ngayong nakilala mo na ako. Napatungo ang lalaki sa lupa at sumugod kay Alex. Habang hinahampas niya ang leeg ni Alex, nabuo ang pamatay na kutsilyo ng balat. Whoosh! Sa sumunod na segundo, nasa kamay ni Alex ang maliit niyang skinning knife at nakatutok sa leeg niya. Ang kalahati ng talon ay tumusok sa balat at umagos ang dugo. Laking gulat ng lalaki nang makita kung paano nalampasan ang lakas ng pakikipaglaban ng kalaban sa kanya. Sandali lang. Lahat tayo ay tao mula sa labas. Kung papatayin mo ako, paparusahan ka rin ng arbitral tribunal. Tanong ni Alex, wala akong token, at wala rin akong imprint na ginawa ng Panginoon ng Golden City. Paano ako papasok sa syudad? Nagulat ang lalaki. Di ba taga Golden City ka? Hoy! Tinatanong kita. Ito. Walang paraan. Oh. Kung ganoon, wala kang silbi. Walang pag-aalinlangang pinugutan siya ng ulo ni Alex at hinalughog ang kanyang katawan pagkatapos ng isang nakamamatay na suntok. Gaya ng inaasahan, nakakita siya ng isang token, ilang magagandang bagay, pati na rin ang isang storage ring. Matapos gawin iyon, umakyat siya sa kulungan at tiningnan ang prinsesa sa loob. Little girl, paano kung makipagdeal ka sa akin? Tawag.
I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3478. Ang prinsesa sa hola ay tila maingat ngunit kinakabahan habang nakatingin kay Alex. WHO. Sino ka? Sabi ni Alex, ako ay isang mabuting tao. Kawakas ay umakyat ang kakaibang Snow White Beast sa tabi niya at sinabi, Your Highness, hindi siya mamamayan ng Golden City, ngunit gusto niyang pumasok sa Golden City. Nagulat ang prinsesa sa loob ng hola. Isang tao na hindi kabilang sa Golden City. Sino ka kung gayon? Mayroon bang ibang mga tribo ng tao sa sinaunang daan? She continued, pwede bang palabasin mo muna ako o may fetish ka sa pakikipag-usap sa akin? Pagkatapos ng tingin ay nagkibit balikat si Alex. Hindi naman problema na palabasin ka kasi hindi ka naman makakatakas eh. Ang princess ay tumingin sa kanya. Hindi ako tatakas. Ikaw ay isang kakaibang tao. Nakaramdam ako ng pamilyar na amoy sa iyo. Ang bagay na maaaring magpabihag sa prinsesa ng Witch Beast Kingdom sa hola ay tiyak na hindi simple. Isa itong banal na artifact na nakabatay sa batas. Gayunpaman, ito ay naiiba sa larangan ng puwersa sa labas ng Golden City. Ang kahangahangang batas na ito ay hindi komplikado, kaya ang pag-unlock ng hola mula sa labas ay hindi isang problema. Matapos mabuksan ang hola, umakyat ang prinsesa mula dito. Biglang hinampis ng batang babae si Alex sa pamamagitan ng pagbato ng isang butil ng malakas sa kanya. Ang ulo ay kumikinang sa kinang at binalot si Alex na parang tidal wave. Gusto pang gapyusan ng isang magulong puwersa si Alex. Haha. Tumawa si Alex. Masyado siyang pamilyar sa bagay na ito. Ito pala ang Chaos Bead. Nais ng masasamang body na kontrolin ang katawan ni Alex sa ilalim ng Sinless City, ngunit si Alex ay nakakuha ng ilang Chaos Beads nang hindi sinasadya matapos siyang lumunin. Mayroon na siyang 21 kasama na ang mga nakolekta niya. 24 na Chaos Beads ang kabuuan. Pinato siya ng prinsesang ito ng isang butil ngayon. Sa madaling salita, titipunin niya ang lahat ng 24 na Chaos Beads hanggat nakahanap siya ng dalawa pa. Go! Nilunok ni Alex ang Chaos Bead sa isang lagok. Pagkatapos, isang sariwa at buhay na Chaos Bead ang isinabot sa Chaos Tree sa loob ng palasyo ng isip na matagal nang lumaki bilang isang matayog na sinaunang puno. Hoy, little girl. May mga beads ka pa bang ganito? Hit me again. Hit me. Hindi ako lalaban. Sa mga mata ng mukhang batang prinsesa, si Alex ay mukhang isang pedophile sa kanyang kasalukuyang ekspresyon. How dare you? Eat my Chaos Bead. Iluwa mo dali. Ibalik mo sa akin. Sagot naman ni Alex, paano ko iluluwa ulit pagkatapos lunukin? Pag-isipan mo. Makakasubo ka pa ba ng kompletong mansanas pagkatapos kainin? Tinanong ng prinsesa, ano ang mansanas? Tama. Paano magiging kwalipikado ang mga mansanas na lumitaw sa isang lugar na puno ng banal na enerhiya at mga katangian ng witch tulad ng Ancient Path? Kung ang isang mansanas ay talagang itinanim sa lugar na ito ay tiyak na magiging isang immortal na bagay tulad ng vermilion fruit o ginseng fruit pagkatapos ng isang panahon ng paglilinang. Isang uri lang ng prutas. Sige. Hindi naman importante. Higit sa lahat, may Chaos Beads ka pa ba? Gusto kong kainin. Masarap sila. I can trade them with you for other treasures. Wala na. Yan lang ang Chaos Bead ko. Ibalik mo sa akin bago tayo mag-negotiate ng deal. Nilunok ko na at natunaw. Paano ko ibabalik sa'yo? Sabi ni Alex, oh. Paano ito? Kapag tumae ako sa susunod, maaari kang pumunta at hanapin ito. Marahil ay makakahanap ka ng kaunting enerhiya sa tae. Ikaw ay masyado kang nakakadiri. Palihim na napabuntong hininga si Alex. Tila hindi nagsisinungaling ang batang babae. Wala siyang ibang Chaos Bead sa kanyang kamay, kaya paano niya iluluwa ang kanyang nilunok? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela.
Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3479. Let's get down to business. Sabi ni Alex, ngayong nailigtas na kita, oras na para pag-usapan ang mga tuntunin natin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nabalitaan ko na ang iyong mahusay na wizard ay may paraan upang makalusot sa Golden City, tama ba? Nang sabihin iyon ni Alex, may napansin din siyang mali. Nais ka ng lalaki na kalad ka rin dito ngayon, ngunit hindi ka isang mamamayan, at wala kang token o marka sa iyong katawan. Kaya ka pa ba niyang kalad ka rin? What would happen to you? Pumuso ang prinsesa. Hindi mo ito alam. Mukhang hindi ka talaga taga Golden City. Namamamayan. Kapag nadrag ako sa force field na ito, hihigpitan ako ng mga batas sa loob at hindi ko na magagamit ang alinman sa aking cultivation. Hindi ako magiging iba sa isang pile. Ganun ba? Pilyo ang prinsesa kaya hindi siya pinagtiwalaan ni Alex. Ang pagdinig ng isang bagay ay maaaring nakaliligaw, ngunit ang nakakakita ay naniniwala. Gumawa siya ng salamin na imahe at kinuha ang token na nakuha niya mula sa patay na tao bago naglakad papunta sa force field. Gaya ng inaasahan, sa sandaling pumasok siya dito, isang malakas na puwersa ang pumipigil sa kanyang katawan. At isang mahiwagang puwersa ang nagbuklod sa lahat ng kanyang paglilinang. Nagkaroon pa nga ng surge ng isa pang apocalyptic force. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Isang kulog ang tumama sa kanyang ulo na tuluyang nabasag ang kanyang salamin. Holy crap! Tila personal na naranasan ni Alex ang ganoong uri ng kawalan ng pag-asa sa sandaling namatay ang imahe ng salamin. Nakita mo, di ba? Mamamatay ka lang kapag sinubukan mong pumasok. Nakakainis ang itsura ng prinsesa. Ilagay mo yan sa tubo mo at pahinugan mo. Tsaka, ano ang maganda sa Golden City? Ang mga tao sa loob ay mga kontrabida o tanga. Gayunpaman, isang grupo ng mga tao ang biglang sumugod sa puwersa pagkatapos niyang sabihin iyon. Tinabi ko sa iyo na may isang taong sumusubok na lumampas sa field ng puwersa ngayon lang. Isang patay na mamamayan ng Golden City, isang white player, at isang batang babae mula sa Witchbeast Kingdom. Oh my, sino ito? Isang tao na walang marka. Saan ka nang galing? Magsasalita pa sana si Alex, mabilis na sinabi ng lalaking iyon, kunin mo siya. Whoosh! Tinubukan ni Alex na tumakbo palayo, ngunit napapalibutan na siya. Ang grupong ito ng mga tao ay makapangyarihan, kung saan ang isa sa kanila ay maaaring lumampas pa sa dominant realm. Isang lubid ang pinakawalan at iginapos si Alex ng napakatinding puwersa. Holy crap! Nagmura si Alex sa kanyang kamalasan. Ang mga tao ay malayong mas malakas kaysa sa kanya, lalo na't ang lubid na iyon ay isang makapangyarihang mahiwagang kayamanan. Kagad pagkatapos, ang prinsesa at ang kakaibang Snow White Beast ay nahuli din. Sir, paano natin haharapin itong iilan? May nagtanong. Mamamatay sila sa pagpatay sa isang mamamayan ng Golden City. Gayunpaman, ito ay isang kakaibang tao. Isang walang markang tao ang talagang nagpakita sa sinaunang daan. Maaaring siya ay isang tao na nahulog sa lugar na ito tulad ng 3,000 taon na ang nakalipas. Tinabi ng pinuno na tuklasan ng astrologist na isang grupo ng Tauren ang sumugod sa Mist Valley. Kakaiba ang pinagmulan ng mga taong iyon. Malamang na sila ay galing sa Chi Universe. They are from the Chi Universe. Ipasok mo muna itong iilang tao sa kulungan. Hahanap ako ng isang tao mula sa Inquisition Hall para gumanap ng soul pag-iilaw. Ang lahat ay malilinawan. Ang mga salitang iyon ay namangha kay Alex, ngunit higit sa lahat, hindi na siya makakalaban ngayon. Ilang sandali pa, ang tatlo sa kanila ay pilit na dinala sa force field. Ang prinsesa at ang white player ay nawala ang kanilang paglilinang ng direkta mula sa pagsupil. Dahil sa lakas ng loob, hindi nila magawa gumalaw. Nag-aalala si Alex na sa una ay bababa ang kulog, ngunit hindi ito nangyari. Isang puwersa lang ang pumipigil sa kanya.
Ngunit pagkatapos, ang 13 planeta sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang umikot ng sabay-sabay. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3480. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi mo sinubukang tumakbo sa force field na may dalang token, paano tayo mahuhuli? Mahusay ngayon. Sabihin mo sa akin. Ano ang dapat nating gawin? Galit na galit ang prinsesa ng Witch Beast Kingdom kaya sinipa niya si Alex hanggang sa maliit niyang dibdib at nanginginig pa. Hindi rin inaasahan ni Alex na mangyayari ito. At least wala ka ngayon sa kamay ng kontrabida na iyon at hindi ka pinilit na magkaroon ng bestiality. Either, sabi ni Alex, bukod dito, hindi mauubos ang dugo sa loob ng katawan mo. Nakabaligtaran, talagang kumita ka. Anong bestiality? Galit na galit ang prinsesa habang pinipigilan ang kanyang mga pangil. Sino ang tinatawag mong halimaw? Ako ay royalty na may isang marangal na kadugo sa Witch Beast Kingdom. How dare you describe me? Bilang isang hayop. Ikaw ang halimaw. Isang mabangis na hayop. Isang paipong mabangis na hayop. Si Alex, Witch Beast Princess, at ang White Player ay nakakulong lahat sa isang hola. Ang White Player ay hindi nang ahas magsalita at itinuring ang sarili na hindi nakikita. Taglit nitong tinitigan ng prinsesa gamit ang maliliit na mata bago tumingin kay Alex, hindi raw nito maintindihan ang kanilang lalim ng pag-uusap, hinawakan ni Alex ang tenga niya. Ano itong tenga mo? Bunny girl or cat girl? Tinapakan ng prinsesa ang kanyang tiyan. F*** off. What bunny girl at cat girl? Mas advanced ang bloodline ko kaysa sa iyo, human. Tell you what. Kaming royalties ng Witch Beast ang pinakasinaunang at primitive at nagtataglay ng Supreme Seraphim Bloodline. Anong bloodline? Seraphim Bloodline. Paumanhin, hindi ko pa nabalitaan itong bloodline mo. Hindi ko kahit marunong sumulat. PP, walang pinag-aralan na tao. Nang marinig ng iilang tao mula sa Golden City ang away, bahagyang nagbago ang kanilang mga tingin at ekspresyon. Ang iilan ay palihim na nagpadala ng telepatikong mensahe sa isa't isa. Hindi pwede. Ang maliit na batang babae na iyon ay ang prinsesa ng Witch Beast Kingdom, isang royalty ng Seraphim clan. Kung alam ng mga mamamayan ng Witch Beast Kingdom na nakuha ng Golden City ang kanilang royalty, natatakot akong magagalit sila at sasalakayin ang lungsod. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Pakawalan mo siya. Ang prinsesa na ito ay kasama ng taong ito. Malamang may kinalaman siya. Alam mo rin na malapit nang mabuksan ang 9 Heavenly Realms. Ito ay isang kritikal na panahon ngayon at tiyak na bawal mangyari ang mga aksidente. Ang mga mula sa Witch Beast Kingdom o sa Chi Universe ay hindi maaaring dumating at mangistorbo sa atin. Ang mga mamamayan mula sa Witch Beast Kingdom ay hindi mapapansin hanggat sila ay pumasok sa Golden City. Sa kalaunan, si Alex, ang prinsesa, at ang White Players ay nakakulong sa piitang madilim, ngunit maliwanag na ang tatlo ay hindi lamang ang mga bihag. Nakita nila ang ilang bilangguan sa mga selda na naglalaman ng maraming mamamayan ng Witch Beast Kingdom sa daan. Matapos maramdaman ng Seraphim bloodline sa prinsesa, ang mga bilanggo ng Witch Beast Kingdom ay nabalisa. Prinsesa Bea, paano ka nakapasok? How dare those the asterisk man Golden City scums violate the contract and capture the royal heir of the Witch Beast Kingdom? They deserve to die. They deserve to die. Nagkagulo ang mga hayop sa kulungan. Ang malalakas na ingay ay bumulaga sa matitibay na mga selda ng bilangguan, na kung kaya't ang mga ito ay tumitama sa mga tainga. Gayunpaman, ang paghihigpit sa mga pinakamataas na batas ay umiral sa Golden City at pinawalang bisa ang kanilang lakas, at ang mga bilanggo dito ay tiyak na hindi makapagdulot ng anumang pagkawasak. Biglang umatungal sa galit ang mga opisyal na nag-escort kay Alex at ang iba pa. Silence! Papatayin ko kung sino man ang gumawa ng ingay na yan. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.
kwentong nobela. Mabuhay! Please like, share, and subscribe. Salamat po.